Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Teo Moreno. Isinite niya dito yung total budget na yung budget insertion na naipangalan kay Congressman Sandro Marcos 2025 DPWH budget. Yung galing ito sa Cabral Files. Sandro Marcos ranks among the highest funded in the DPWH 2025 General Appropriations Act. Magkano? 12.9 billion pesos. So, connecting the dots, ito yung sinasabi ng Philippine Center for Investigative Journalism na ang mga pork barrel kings ay itong si Sandro Marcos at saka dating Speaker Martin Romualdez. So ito, galing ito sa files ni Jose Cabral. In just 1 year, 12.9 billion ang naisingit sa DPWH budget for 2025. So ito yung reaction ni Teo Moreno. Sabi niya, during one of the DSPC, hindi ko alam ito, where I competed in editorial writing, I opened one of my winning pieces with this line, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Christians will recognize this as Proverbs 22 verse 6. At that time, I used that Bible verse to justify the implementation of the K-12 program. But if we apply this verse to the context below, yung kay Sandro Marcos, na ang laki ng kanyang budget insertion, the Marcos family has twisted its meaning entirely. Instead of training their children in integrity and service, they have trained them to corrupt and bankrupt the nation's coffers so that even when they are old, they will not depart from it. May nakita kong post kagabi, yung Guinness World Book of Records, di ba? Dati yung mag-asawang Marcos Sr. and Imelda tinagurian na binigyan ng karangalan ng Guinness na most corrupt couple in history. Ito yung nakita kong post to Marcos Jr., First Lady, and Sandro Marcos, nakalagay doon na sila ang susunod sa trono. Post lang ito hindi ko ito sinasabi na sila na nga. Nakita ko lang na post. So, grabe yung nung pumutok, sumabog yung testimony ni Saldico na inuna niya ang Pangulong Marcos na 100 billion insertion. By the way, yung 100 billion insertion na sinasabi ni Saldico is kinonfirm daw ng Cabral Files. Nasa Cabral Files din. Yun ang nabasa kong post. Pati yung akusasyon ni Saldico na yung 3 years na budget insertion ni Congressman Sandro Marcos abot ng 51 billion ba yun? Confirmed din sa Cabral Files. So, ay sinasabi ni Sandro Marcos na huwag daw tayong magpabudol kay Saldico dahil isa siyang kriminal. Ito ngayon, may corroboration na. Kung ano ang sinabi ni Saldico, yun din ang sinasabi ng Cabral Files. So, ano na ngayon? So, grabe. Mula sa ama, Marcos Sr., mula sa papunta sa anak, papunta sa apo. Ano na, sayang.
Marcos family 36 years na sinira o inalipusta. Isa ako sa mga nasasaktan noon eh. Yung pag-aalipusta ng mga dilawan sa Marcos family. Galit na galit ako. Ayoko maniwala. Kaya nung kumandidato ang isang Marcos Jr. nung 2022 election, yun. Sumuporta ako, buong pamilya ko. Tapos nung nanalo, natuwa kami, maraming natuwa, dahil at least malilinis na ang pangalan ng Marcos. But after 3 years, what now? Instead na nalinis, lalong, nadungisan. Sayang. Tama si Senator Amy. Sabi niya, sinayang namin ang pagkakataon na ibinigay ng taong bayan para linisin ang aming pangalan. Ngayon, wala na, sayang. Ay, nako. But anyway, ganyan talagang buhay. Nasa huli talaga ang pagsisisi tayo na bumoto sa Marcos Jr. Akala natin bayan babangon muli. Anong nangyari? Bayan babaon. Pabagsak nga po tayo ngayon. Kawawang bansang Pilipinas. Yung ekonomiya natin, inaamin na ng gobyernong ito. Si Executive Secretary Ralph Recto, inaamin niya na lugmok ang ekonomiya. Kaya ang utos ng Pangulo sa cabinet members is i-revive, buhayin ang pabulusok na ekonomiya. Mag-attract ng foreign investors. Sana nga. Kasi ang nakawawa yung mga taong nasa laylayan. Ang mga nasa gobyerno ngayon, may hawak na pundo, baliwala sa kanila kung babagsak ang ekonomiya dahil baliwala sa kanilang inflation, may pera sila na pangkain. O speaking ng pangkain, tapos na ang Noche Buena, iniinsulto pa nilang mga nasa laylayan na pwede na magkasyang 500 ninyo nung Noche Buena. Grabe. So, may pag-asa pa ba ang ating bansa? Kung akong tatanungin nyo, sa 2028 may pag-asa pa. Ngayon, I don't know. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So si ate sa gibutang na lang na diha, so mo na among gihatag nga yero, so dili niya mapasan tungod kay bugat. So ate, unsay imong masulti nga natagaan kag yero? Salamat kaayo sa naghatag. Dayon. Merry Christmas. Then, more blessings pa. Ate. So mo ni ang kahimtang ni ate diri sa iyang abuhan. So kung ulan, tuluan na gid kaayo. So mo ni ang kusina ni ate. So si ate basta siya ka balo. Single mom, wala So kuan na gid kaayo. Out na gid kayo ang kuan ni ate. So kuan na kayo ang kuan sulod ni ate oh. Sulod kayo si ate. Sa tiyan sa imong masulti nga natagaan man gid kag yero, makapuli na gid ka kay daot naman dai imong kuan himan nga yero. Salamat ya ako na siya mapulihan o di na ko tuluan. So di nakatuluan ate. So pila na imong edad te? 48. So nakay banante? Wala. So balo ka pila na ka year ate nga Single mom ka. So si ate single mom di ay dili di siya balo, so single mom. So pila ka buok imong anak te? Duha. So duha imong anak. So nag-eskwela pa sila te? O eskwela elementary o senior high. So unsa na lang ang yung panginabuhian te? Kanira tindahan So ginagmay lang. araw-araw. So si ate nagnegosyo og ginagmay lang aron lang makabuhi sa iyang anak kay siya usa ka siya ka single mom. Pila na ka year ate nga na single mom ka? Kuan na 11 years. So Dili.
12 years. Kay So 12 man ang 12 years ginamura. na. So dako kayong pasalamat ate. So Merry Christmas, Pasko pag yun. So naatagaan yun kag Yero. Timing kayo Christmas. Salamat kaayo. Kaya di lang tuloan. Sige ate, God bless gid kayo ate. Makapuli na gid ka sa imong balay o Yero. Salamat Sige kayo ate, sa salamat po. sponsor. Salamat sa donation.